posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Now Na. Ecclesiastes 6:12. Life is short, and it fades away like a shadow. Parang anino lang ang buhay na naglalaho, lumilipas, maiksi. Psalm 90, verse 12, teach us to number our days so that we may gain a heart of wisdom. Turuan niyo po kaming bigyan ng saysay, bigyan ng halaga ang bawat saglit, ang bawat oras. Napakahalaga na huwag magsayang ng panahon. Ang ating pag-aaral, pinamagatan natin, now na. Ngayon na, hindi bukas, hindi next week, now na. Lord, salamat po. Dahil concerned kayo sa aming buhay. Salamat sa ipinahihirap niyong panahon. Turuan niyo kami kung paano ito pahalagahan. Cleanse us, empower us to receive teaching and correction, guidance and empowerment from you. We seek you, Father, in the name of your Son, Jesus our Lord, our Savior and friend. John 10:10 is one of the very important teachings of Jesus. At sabi niya, a thief comes only to rob, kill, and destroy. I came so that everyone would have life and have it in its fullest. Isa sa mga maliwanag na pagpapahiwatig ng Panginoong Yesus, ine-explain niya kung bakit siya dumating. Kailangan siya ng tao. Kailangan siya ng mga anak ng Diyos. Dahil daw ang naghahari, yun lang nagnanakaw, pumapatay at sumisira ng buhay. At gustong baligtarin yun ni Jesus, na ang nananakawan ay huwag nang manakawan pa, ang pinapatay ay huwag nang mapatay at sa halip ay mabuhay, at ang sinisira ay mabuo niya. At sabi niya, ang ninanakaw sa inyo ng mga tao ay buhay. Hindi lang yung buhay na walang hanggan, kundi yung buhay dito sa lupa. So dumating ako para bigyan kayo ng buhay na makulay, masaya, punong-puno ng kahulugan at kasiyahan. Life to the fullest. Hindi sasabihin ni Jesus yun kung full naman ang buhay ng mga tao. Hindi sasabihin ni Jesus yun kung ang mga tao hindi naman nananakawan ng buhay, hindi sila nasisira ang buhay nila. Hindi yun sasabihin. At hindi siya ipapadala ng Ama kung hindi naman siya kailangan. Sabi niya, kaya ako dumating para matigil ang pagnanakaw sa inyo ng mga buhay ninyo. Para kayo mabuo at para kayo magkaroon ng buhay na sagana, matiwasay, makabuluhan at masaya. At bakit kailangan na ito ay asikasuhin agad-agad? Because life is short. Maiksi ang buhay. Psalm 90 verse 10, we can expect 70 years or maybe 80 if we are healthy. Suddenly our time is up and we disappear. Ang dapat lang daw asahan na buhay ng tao hanggang 70 na taon. Kung malusog, maaaring maging 80. At kung sobrang napagpapala pa, may extension pa, humahaba pa lampas doon ng kaunti. Pero sabi, bigla-biglang deadline na at tayo'y nawawala sa balat ng lupa. You have limited time. Bilang kaunti lang ang panahon na ilalagi sa lupa. Kaya dapat sulit. Job 12:14, 1-2. Life is short. We are flowers that fade and shadows that vanish.
Para lang daw tayong mga bulaklak na sasandali na namumukadkad, kinabukasan ay lanta na, at pagkatapos ay parang mga aninong naglalaho. Psalm 144:4, we disappear like a breath. Kung paano ang hininga ay hindi na natin nakikita pa matapos ating ihinga. Hindi na nahahabol pa, hindi na nayayakap pa, nahahawakan. Ganun daw ang buhay, para lang tayong saglit na hininga, nakagyat, naglalaho. Needless to say, you have only one earthly life. Walang repeat. You have only one earthly life. Hebrews 9:27, we die once, and then we are judged. At yung judgment dito, hindi lang yung gumawa ka ba ng masama. Kasali rin yung sinulit mo ba ang buhay. Pinahiram kita ng buhay. Anong ginawa mo sa buhay na ito? Hindi naman tayo nilikha ng Diyos para lang magdusa, para lang magpakasakit, para lang magtiis, para magpagamit. Kundi nilikha niya tayo so that we can have a full life. Yan ang sinabi ni Jesus. Yun ang dapat matupad. Hindi yung nabuhay ka pero puro na lamang pagpipigil sa sarili, puro pagtitiis, puro pagpapakasakit, pagsasakripisyo, pagpapakamartir. Tulad ng binigyan ni Lord ng mga talents, mga puhunan. Matapos yung bigyan ng pera, iba-ibang halaga, yung mga tatlong iba-ibang tao, bumalik siya para mag-accounting. Anong ginawa niyo sa binigay ko? At yung isa na parami niya, sabi ng Panginoon, wow, maganda yan. Dadagdagan ko pa. Halika, join me in my happiness. At yung isa na parami niya ng higit pa, lalong higit ang ibibigay sa kanya. At yung isa, walang nangyari. Nilagay lang niya sa ilalim ng lupa yung kanyang puhunan, hindi niya pinaalago, hindi niya ininvest, hindi niya in-enjoy. Binawian siya. Sabi, wala kang kwentang alipin. Wala kang kwentang manggagawa. Yung ibinigay ko sa iyo, hindi mo sinulit. Kaya ang tanong, sinusulit ba natin ang buhay? Binigyan ka ng sikmura para pakainin mo ng masarap, masagana, tama. Yung ba ang ginagawa natin? Binigyan ka ng panahon para meron kang panahon ng pagtatrabaho, panahon ng pag-enjoy, ng pagpapahinga, pagsasaya, panahon ng festival. Ganun ba nangyayari sa iyong buhay? Binigyan ka ng mga talento, nade-develop ba yun o hindi? O habang panahon, isinilang na buhay at mamamatay sa kasalatan, sa kahirapan, sa pagod, na walang kapahipahingang sobrang pagod. Hindi naman tayo nilikha ng Diyos para gawin tayo mga kabayo at kalabaw na pangtrabaho. Ano ang ginagawa natin sa buhay? And because you have only one life, therefore you have only one true self. You have only one real, true self. Importanteng maalala natin yung sino nga ba talaga ako? Ito bang sinasabi ko? Ang gusto kong sabihin o pinaparot ko lang yung gustong marinig ng mga taong may kapangyarihan over me na gusto ko silang i-please? Yung ba talagang ginagawa ko, yun ang gusto ko o ginagawa ko para sa aking audience dahil may pressure na yun ang aking gawin? Ako ba ay nabubuhay ng tapat sa kung sino talaga ako? O nabubuhay ako sa pagbabalat kayo, pagkukunwari, dahil yun ang inaasahan ng mga tao sa paligid ko? Yung mukha ko bang nakaharap sa tao ay mukha ko talaga o maskara? At pag ba ako'y nag-iisip na nanalamin, ang nakikita ko pa rin ba ay maskara o yung totoo ko mukha? Sino ba ang nag-create sa atin? Ang Diyos. Alam niya ang kinreate niya, kaya dapat tayo maging totoo sa ating sarili. Sayang ang buhay na kasinungalingan lang. Psalm 139:13, 15-16, for you, O God, created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Nagtatanong ang iba, meron po ba talagang kapalaran?
Sinabi ng Psalm 139, meron. Pero hindi kapalaran na detalyeng-detalye na itong mapapangasawa mo sa ganong araw, mahuhulog ka sa hagdan, sa ganong oras. Hindi ganon, kundi ang kapalaran mo ay dinidikta ng kung paano ka nilikha ng Diyos. Siya ang lumikha sa'yo. So yung talent mo na inborn talent, yun dapat ang kapalaran mo. Kinreate ka ng Diyos na artistic, creative. Dapat sa buhay mo, artistic and creative pursuits ang ginagawa mo. Hindi yung mga mechanical jobs na hindi ka nakakapag-create. Nilikha ka ng Diyos na eloquent, magaling magsalita, expressive. Then dapat ang ginagawa mo sa buhay, yung mga nag-aalaw ng expression, yung ikaw ay lumalago at napapakinabangan din ng lipunan dahil ang ginagawa mong gift ay yung binigay sa'yo ng Diyos. Yung ikaw ay ikaw. At sabi ng Psalm, kayo naman po Diyos ang gumawa sa akin. Wala namang lihim sa inyo na ako'y nabubuo. Kaya para nyo na rin binigyan ng script ang buhay ko. Paano ko mabubuhay? Ginawa nyo ako na hindi mahilig sa math. Therefore, in-script nyo na yan na hindi ako magiging engineer, hindi ako magiging mathematician, hindi siguro ako magiging physicist. So ipinagpipilitan ko dahil ipinagpipilitan ng nanay ko na maging engineer ako. Dahil engineer siya, wala ako sa totoo noon. Yung buhay ng nanay ko ang magiging buhay ko. Bakit kailangang ibuhay ko yung buhay niya? E di yung buhay ko hindi na buhay. Kaya importante alam mo kung sino ka. Maging totoo sa sarili. Dahil ang pagiging totoo sa sarili ay pagiging tapat sa Diyos na lumikha sa iyong sarili. And because you have only one true self, therefore you have only one true life. Psalm 139:14, I praise you because of the wonderful way you created me. Everything you do is marvelous. Of this, I have no doubt. Kung minsan, kung ano ka, hindi ka approve sa magulang mo, hindi ka approve sa kapatid mo, hindi ka approve sa kapitbahay mo, hindi ka approve sa society. Pero sino ba lumikha sa iyo? Di ba ang Diyos? At sabi ng Psalm, wala po kayong nililikhang mali. Lahat ng nililikha nyo, kahanga-hanga, wonderful. Therefore, kasali ako doon. Kahit iba ang opinion ng lola ko tungkol sa akin, o iba ang opinion ng teacher ko tungkol sa akin, siguro hindi pa lang nila nakikita o hindi nila ina-appreciate kung ano yung totoong ako, kaya sila ayaw sa akin. Dahil ang gusto nila ay kung ano yung gusto nila sa akin na maganap, hindi yung kung ano ako talaga bilang nilikha ng Diyos. Nagiging Diyos-Diyosan din naman natin ang sasabihin ng iba, yung lipunan. Anak, bakit ganyan ang pag-aaralan mong kurso? Kailangan sumunod ka sa yapak ng tatay mo, mga lahi tayo ng mga doktor. Pero nanay naman, gusto ko po maging konduktor, what's wrong with it? Diba? Yung, ano bang, bakit ko kailangan maging katulad ng tatay ko? Ito yung buhay ko. Ang mga magulang, dapat, magulang ka, kinikilala mo ang iyong anak. At kung hindi mo makilala, tanungin mo, makiramdam ka, para kung ano siya, tulungan mo siyang lumago bilang ganon. Kung siya halimbawa ay halamang orchid, tulungan mo siyang mapaakyat sa matataas na puno at ma-protect from too much sun dahil ang orchid, yun ang gusto. Kung siya naman, halimbawa ay bougainvillea, gusto niya maraming araw, ilagay mo siya sa araw. Huwag mo siyang piliting maging lumot na nabubuhay sa langit na lamang nakakubli sa liwanag. Magulang ka ang duty mo, bungkalin kung ano ang likas sa iyong anak, hindi yung ibahin siya ayon sa iyong expectation. Ang Diyos, magulang natin, pinipilit ba niya tayo na maging Diyos-Diyosan tulad niya? Pinipilit ba niya tayo maging ganon, maging ganyan? Iba-iba nga ang pagkakalikha niya sa atin. So, you are wonderfully made, no matter what people tell you about you. Kailangan lang, malubabas yung galing ng tunay na ikaw para makita lang, ay oo nga, magaling siya. Mahusay siya. Kaya lang, dapat siyang ilagay sa field kung saan siya huhusay at huwag siyang pilitin sa field na hindi siya talaga magiging mahusay kasi hindi siya nilikha para doon. And because you have only one life, you have only one true love. You have only one true dream. You have only one true enjoyment. And all of those are in agreement with your inborn nature. Yun lang ang totoo mong gusto, yun ang totoo mong mahal, totoo mong pangarap, at totoo mong kasiyahan. Kung ano man yun, mahalin mo na. Sundan, habulin, tupdin mo na, liban na lang may asawa ka na, tapos may iba ka pang minahal, hindi para sa'yo to.
Pero yung naalagay ka sa trabaho na hindi mo gusto, hindi bagay sa'yo, magpalit ka kahit mahirap. Kahit mahirapan ka ng 2-3 taon, kesa man buong buhay mo, nasa isang uri ka ng trabaho, hindi ka enjoy. You know what a good job is? What a good vocation is? That which you enjoy. Because when you enjoy what you're doing, you're not working, you're playing. And don't you want to play all your life? Or do you want to work hard all your life? Ano ba ang kalooban ng Diyos para sa'yo? Nalagay ka sa isang profesyong hindi mo naman tunay na kaligayahan, napilit ka lang nun, doon ka nag-enroll. Bakit ka naman nag-enroll ng economics? Kasi nung enrollment, maiksi ang pila. Tapos ngayon, hindi ka naman pala bagay doon. Di magpalit ka kahit mahirapan ka, kesa naman buong buhay kang fake. And unless you are true to yourself, you can never be first class. You will only be, di ba, a second-rate copycat. Ganun lang ang mangyayari sa iyong buhay. So ano man yun, enjoyin na. Kung ano man yung gusto mo talagang gawin, so long as hindi masama sa kapwa, hindi ka nang kaagaw, hindi ka nagnanakaw, hindi nakasakit sa iba, gawin mo now na. Kaya sabihin nyo nga sa katabi nyo, now na. Lovingly ha. Now na. Ano ba yun? Now na. Basta hindi labag sa kalooban ni Jesus, now na. Pero kung sasabihin mo, labag ba sa kalooban ni Moses, wala ka nang gagawin sa buhay, lahat bawal. Kaya nga sinabi ni Paul, Jesus set you free from the law. Kaya sabi sa Bible, when the Son sets you free, you are free indeed. You are free to do what you want as long as what you do is not harmful to others. Because your rights stop where the rights of others begin. Yung tama lang. Proverbs 27:1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Huwag mo nang ipagpaliban. Sabi nung iba, naku, hindi na ako makapagtrabaho ng gusto ko kasi yung asawa ko ayaw niya, ganyan. Yung trabaho naman na gusto mong gawin, hindi naman immoral, hindi ka magtataksil sa kanya. Bakit? Dapat ang asawa, tinutulungan yung asawa mo na mag-develop siya according sa kanyang totoo, hindi yung according sa gusto mo lang. You should support each other. You don't own each other. It is God who created us. Ang role ng magulang, ang role ng asawa, ang role ng mga kaibigan is to help the person develop in a true sense. Yung what is true to the person. Hindi bale, baka naman mamatay na yung asawa ko agad. Kung mauna ka, malay mo, hindi na naganap yung gusto mong ganapin. Merong mga dalaga na hindi na makapagpaligaw dahil ang higpit-higpit ng magulang, 40 na. Hindi pa matextan. Alam pa ng nanay ang password ng FB account. Hindi bale, matanda na yung nanay ko. Ba, hindi lahat ng matanda ang nauuna, ha? Minsan, bata yung nauuna. Hindi ka na ngayon nabuhay ng gusto mo. There is a time when parents should set their children free. Graduated freedom. In other words, pag ganito na siyang edad, nilalagyan mo na ng ganong freedom, ganong edad, more freedom. Hindi 50 anyos na yung anak mo, anong binili mo? Bakit ang mahal-mahal ang binili mo? Hindi yan dapat ang binibili mo. 60 na yung anak, gabi na. Dapat umuwi ka na maaga. Nanay naman, 60 na ako, wala na po mangre-rape sa akin. Huwag na kayong mag-alala. Sa katunayan wala nang pumapansin sa kahigpitan. Iba-ibahin naman natin ating style kasi kung minsan, sobrang nating nakokontrol ang kapwa. Kaya asawa mo yun, kaya anak mo yun, kaya ikaw ang nagpapakain doon, hindi mo dapat kontrolin. Kasi ang Diyos, hindi tayo kinokontrol kahit pinapakain tayo ng Diyos at minamahal tayo ng Diyos. Love sets free. Love does not imprison. At huwag tayo mang-possess. Kung minsan natatakot ka, ma-possess ka ng ibang spirito. Pero may mga tao possess ng iba. Yung ginagawa nila, hindi nang gustong gawin nila, pero dahil natatakot sila sa iba, kaya nila ginagawa, di possess sila. Meron naman na, yung utak mo, nililipat mo sa bungo ng iba, gusto mo, yung iniisip mo, yun ang gawin niya. Yung taste mo, yun ang maging taste niya. Di tumira ka na sa katawan niya, kaya umalis ka sa katawan ko, masabang espiritu. Di ba? Dahil bakit mo ako pinapossess? Meron ako sariling espiritu. Binigyan ako ng sariling utak, binigyan ako ng sariling paa at kamay. Tapos kontrolin mo ako, hindi yun ang will ng Diyos. Magmahalan tayo, magtulungan, pero huwag magkontrol. Iba naman yung mga bata na pinapalaki mo, formative years, dapat talaga may sense of control so that they will know what is right. And when they are old, they will not depart from it. So pag old na, huwag mo nang kontrolin. Turuan mo lang habang bata. Ecclesiastes 5:18, what is the best thing to do in the short life that God has given us?
I think we should enjoy eating, drinking, and working hard. This is what God intends for us to do. So enjoy working. Hindi yung nagwo-work ka, tapos di ka nag-enjoy. Lunes na naman, papasok na naman ako sa impyerno. Papasok na naman, ayoko na naman ginagawa ko. Ayaw mo pala, di ibahin mo. Wala po akong sweldo, di magutom ka muna. Sandali lang yan, mga 3 buwan, 4 na buwan. Kung unless naman may naiinom ka pa tubig, hindi mo pa ikakamatay yan. But change careers. Yung hindi ka masaya sa tinitirhan nyo, hindi ka na makatulog dahil karakokehan sila hanggang madaling araw. Yung, di lumipat ka, gumawa ka ng paraan. Natatakot po ako kasi yung tinitirhan namin nasa ibabaw ng fault line. Baka kami kainin ng lupa. Di lumipat kayo, wala po kaming pera. O wala kayong pera, so kakainin ka na ng lupa, payag ka na. Gumawa ka ng paraan. Kasi if there's a will, sabi nga nila, there's a way. Pero huwag mong tanggapin ang hindi mo gusto. Ganun lang yun. Pag hindi mo tinanggap, makakahanap ka ng paraan na iwasan yan o paalisin yan sa iyong buhay. Kasi iba tinatanggap na nila. Wala akong magagawa. Ganyan talaga buhay. Magiging ganyan talaga yan. Dapat na sabihin mo, may magagawa ako. Hindi dapat ganyan ang buhay. Yun dapat ang kasabihan. Huwag yung sasabing ganyan lang talaga. Para na kayong hindi nalalaban, hindi natatayo, hindi na maninindigan. Huwag niyong tanggapin pag ayaw nyo. Enjoy as if you would die today because you might. Work hard and save as if you're going to have a very long life because you might have a long life. So ang tanong, paano po yan? Mag-enjoy po ba ako o maglulustay? Well, ganito yan. Dahil pwede kang mamatay ngayon at pwede ka rin mabuhay ng kahaba-haba, yung kita mo, yung kalahati, ipang-enjoy mo, yung kalahati, isave mo. Para kung namatay ka ngayon, na-enjoy mo na yung kalahati, hayaan mo na yung savings mo, makuha ng iba. At kung humaba naman ang buhay mo, may natira. So dapat araw-araw ang tao nagtatrabaho, nag-enjoy, nagsisikap, nagsisave, all of that in one day, all of that in 1 week, all of that in 1 month. Hindi mo pwedeng sabihin, magsisave ako ng 10 taon and after that, tsaka ako mag-enjoy. Kung on the 9th day, nahulog ka sa bangin, or the 9th year, hindi mo hawak ang buhay. So dapat gawin mo ang lahat as if you're going to die tomorrow. Because really, you might. We hope that you won't and I won't, but we don't know. Para hindi ka lugi sa buhay, dapat balance. Huwag mong sayangin ang today, kaiisip sa nakaraan, sa mga hindi nangyari, at katatakot tungkol sa future. Mabuhay ka today. Takot na takot ka sa future. Sigurado ka bang nandun ka pa? Drama ka ba ng drama tungkol sa past? Wala ka na ron eh. Enjoyin mo yung moment because you will never pass this way again. Ang petsang ito ay hindi na mauulit pa sa buong kasaysayan ng sangkalangitan. Ngayon lang ito. Kaya may mga panahon to fall in love. Siyempre, yung mga kabataan ay in love, nagkakaroon ng mga crush, tapos pipigilin mo ng pipigilan, at kung kailan 45 na, tsaka mo ipagtutulakan. Kahit samahan mo pa nga ng mga kaldero at lumang kotse, wala na ring taker eh. Ipinaparipa mo na, may mga premyo na, ayaw pa rin. Pero nung bata, pigil ka ng pigil, siyempre pinapayagan natin yung maganyan, basta't sila ay well-guided, alam nila ang mga hangganan nila, normal yan. Yung kahit takal-takal man nalamin, tapos sasabihin mo, ikwintas mo na yan sa lamin, hindi ka na umalis sa harap niyan. Siyempre, nakukonyo sa itsura niya. Kailan mo naman siya gustong manalamin kung kailan matatakot na siya sa itsura niya? You should let children be children, young people be young people. Don't fast forward old age because you have all the time in the world to be old. Let the young be young. Do not let anybody rob you of your childhood, of your youth, of your life. And very especially, do not let overly conservative religiosity rob you of life. Iba kadalasan ang gusto ng mga religious leaders sa gusto ni Jesus. Kay Jesus tayo, doon may space ang kalayaan, doon may kasiyahan, at doon din may responsibilidad, doon din mayroong decency and correctness. Balance kasi si Jesus. Hindi yung puro bawal sumaya, bawal mag-enjoy, bawal ang ganito, bawal lahat. At huwag na nating isipin pa yung pinanghihinayangang lumipas. Dapat move on ang move on.
Kasi habang ngayon nakatingin ka sa past, sinasayang mo ang ngayon. Isaiah 43:18, forget what happened long ago. Don't think about the past. Ikukulong, itatali ka ng past. Be free. And remember, life has no pause, rewind, erase, or delete. You have only this one chance. Ito lang. Kaya kumisan, pag alam natin yung anak natin, pamangkin, kaibigan, talagang in love, kahit ayaw natin doon sa kanyang napupusuan, hayaan nyo, siya naman ang makikisama Kesa pipilitin mong isaksak sa kanya yung wisdom mo, na actually wisdom ng mga dala. Tapos hindi na niya naranasan yon, sayang naman. Ganun talaga ang buhay, umiibig, nag-i-enjoy, nasasaktan. Kesa naman buong buhay hindi ka nasaktan, pero hindi ka naman umibig. Kaya ang sabi, it's better to have love and lost than never to have love at all. We cannot overprotect people around us from the realities of life. We just have to assist them. And this is what is important, for them to know that no matter what happens, especially if they commit mistakes and if they fall, that we will always be there, constantly loving and accepting and supporting them. That's what we should give them. Hindi yung to keep them safe, ikukulong mo, ikakadena mo. Alam nila dapat kahit nagkamali sila, tutulungan natin, magmamahalan pa rin tayo. Hindi naman lahat ng nag-ingat hindi nga nagkamali. At hindi naman lahat ng hindi sobrang ingat ay nagkariwariwara na nga. Iba-iba, you will never know. Sabi ni Solomon, the race is not always to the swift. Food does not always go to the table of the wise. Sabi niya ganon. The battle is not won always by the strong. Sabi niya, time and chance happens to all. Dapat handa ka rin makipagsapalaran Kasi kung lagi kang playing safe, so very nice, but not so very good. Philippians 3:13, my friends, sabi ni Paul, I forget what is behind and I struggle for what is ahead. Huwag niyong hayaan na paliitin ang mundo niyo ng mga nakaraang, lalo na kalungkutan at kabiguan. Keep trying. Keep trying. You have only one life. Do not waste time, energy, and your life living a lie, living a half life. Jesus wants you to have a full life. At kayo lang makakapagsabi kung full kayo. Kasi kayo lang nakakasukat ng inyong puso. Only the heart knows its own sadness. Ang importante, totoo tayo. A one-half life is a one-whole death. It's a one-whole nonsense. Ephesians 5:15, make every minute count. Huwag sayangin ang panahon. Do not gamble on the chance that someday, somehow, you would be magically set free by tadhana for you to live your true life. Kung hindi kayo nabubuhay ngayon sa paraan na gusto nyo, sa paraan na totoo sa inyong puso, pagkatao, huwag kayong umasa na merong magic na mangyayari in the future na magpapalaya sa inyo. Kayo lang, sa tulong ng Panginoon, ang makakapagpalaya sa inyong sarili. Kayo ang dapat lumagot ng mga tanikala at magbukas ng mga rehas para kayo makalaya. No one will do that for you except yourself. Kaya yung Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Hindi lang yun sa pagharap ng hirap. Yun ay sa paghanap din ng ligaya, ng kabuluhan ng buhay. Magagawa mo rin yun sa tulong ni Jesus. Si Jesus ay tumutulong hindi lang para ka humarap sa apoy at magdusa at magpakasakit. Tumutulong siya para palayain ang iyong sarili at magkaroon ng kasiyahan ang iyong buhay. This strength from Jesus is not only to suffer, but also to enjoy self-realization and fullness. Only you truly know how God created and wired you. Only you truly know how your true strengths and weaknesses and even imperfections. Si Paul, napakadakilang manggagawa ng Diyos. Napakaraming churches na itinatag.
Napakaraming katuruan na nadinig mula sa Diyos at isinulat at itinuro at hanggang ngayon ay pinag-aaralan natin. Sa kabila ng kanyang kadakilaan, meron siyang tinatawag niyang thorn in the flesh. Meron siyang hindi niya tinabi kung ano, pero mukhang isang kapintasan o isang kahinaan o isang karamdaman na dapat ay naging dahilan para ma-disqualify siya to create good things for God and to serve God in a great way. Na dapat sana ay naging dahilan, maging excuse niya para huwag maglingkod, para huwag dumami ang kanyang mga accomplishments. At sabi niya sa 2 Corinthians 12, 8-9, "3 times, not once, not twice, but thrice, I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore," sabi ni Paul, "I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me." Sa niya 3 beses kong hiningi sa Panginoon, iniluhod, iniiyak, tanggalin niya tong thorn in my flesh. Kung ano man yung kapintasan, kahinaan na yun o karamdaman, na maaaring ipinipintas sa kanya ng kanyang mga kalaban. Maaaring sinasabi ng kalaban niya, may thorn in the flesh ka naman, turo ka pa ng turo dyan, o lead ka pa ng lead, dapat huwag na. Sabi niya, 3 beses kong hiniling. Pero ang sagot sa akin ng Diyos, hayaan mong nandyan yung weakness mo. Kasi pag may weakness ka, tapos marami kang nagagawang mabubuting bagay, hindi ba lumilinaw na strength ko ang umiiral sa buhay mo? Strength ko ang nagpapatayo sa iyo at nagbibigay sa iyo ng lakas, kaya hayaan mong may weakness ka para mabigyan kita ng strength. Kaya sabi ni Paul, nga, kaya ito ang ipagmamalaki ko, ang aking mga kahinaan, na sa kabila ng kahinaan ko, sa kabila ng ipinipintas-pintas sa akin ng maraming tao, ay ginagamit ako ng Panginoon at marami ako na-accomplish. Sabi niya ganoon, I will boast all the more. So huwag niyong hayaan, mga kapatid, kung ano man ang inyong thorn in the flesh, yung sa tingin ng iba ay kahinaan o kapintasan o karamdaman, huwag niyong hayaan pigilin kayo niyan to accomplish great things for the Lord and for yourself and for the people around us. Ang paglilingkod is not because of, but in spite of. Hindi yung dahil powerful ka, kundi sa kabila ng iyong mga kahinaan, nagagamit ka ng Panginoon. Hindi ba yan ay sa ikaluluwalhati ng Diyos? At lalong tumitingkad ang kanyang lakas dahil inaangat niya tayo sa kabila ng ating kahinaan. So, tigilan na ang kada drama tungkol sa inyong reality. Kung sa reality nyo, meron kayong thorn in the flesh, meron kayong kahinaan, meron kayong weakness, whatever it is, get on with life. Accept and live with your thorn in the flesh. Just continue to depend on the Lord. And continue to do your best, empowered by the Spirit of God. It was God who created and wired you. It's very important. So you accept and live with your thorn in the flesh. Kahit yun, maaaring Diyos ang naglagay. At merong magandang dahilan kung yun ay hindi man lubos na maliwanag sa iyo. 1 Corinthians 15:10, "But God was kind. He made me what I am. And His wonderful kindness wasn't wasted." Nilikha ako ng Diyos kung ano ako. At hindi ko sasayangin yun. Kahit pa may thorn in the flesh ako, kahit pa may mga sagabal, hindi ko sasayangin kung ano ako kasi ako ay likha ng Diyos. Only you know how true and honest and faithful you are to your Creator, to your inborn self, to your true aspirations. Be faithful to your Maker. Be faithful to your true self. Live your true life. Love your true love. Be honest with God and with yourself because it is God who created you. And Jesus has set us free from the very needless limitations set by people, by society, by religion, even by Moses. Galatians 5:1, "It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery." So stop focusing on the don'ts.
Focus on the do's, what you can do, what you are empowered to do. At huwag umimbento ng mga kulungan, huwag magdagdag sa mga inilalagay na ng iba, palayain ang sarili. And of course, slavery here is meant by Paul to be slavery to the law, to tradition, to religious legalism, and to social expectation. Pagka lagi mo sinunod ang gusto ng kapitbahay, hindi ka na mabubuhay, wala ka ng true life. Hindi ka na magkakaroon ng space para sa sarili. Dapat totoo. We should encourage ourselves and others to be true to themselves. But how can people be true to themselves when you punish them for being truthful? Kung ang tao na nagiging totoo sa sarili ating parurusahan, babatuhin, papatayin, uusigin, ang totoo nun, tinuturoan natin siya magkubli, magbalat kayo, magkunwari, sa pag-iwas, sa pambabato natin. Kaya mga tao, magiging totoo lang sa kanilang sarili kung hindi natin sila paparusahan dahil totoo sila. Psalm 51:6, surely you desire truth in the inner parts. Sa kaloob-looban, sa bawat himay-himay ng isip, ay tapat at totoo. Ecclesiastes 7:13, dahil lagi natin gustong baguhin ang kapwa according to our specifications, think of what God has done. If God makes something crooked, can you make it straight? The obvious answer is no. Yung nilikha ng Diyos, hindi mo pwedeng ibahin. Kahit sa tingin mo pa crooked, hindi mo kayang ituwid. At maraming pagtatangka tayong ginagawa. Kung paano tayo nagpaparusa sa mga bata, pagka hindi natin gusto yung likas nila. Pero yun at yun din ang lalabas, hanggang tumanda yun. Nagkakalayo-layo lang ang mga pamilya, nagkakasamaan ng loob. At kung kailan ang tatandaan ng mga huli na, tsaka doon na lang nagtatanggapan at nagpapatawaran, sayang ang buhay. Sayang yung mga takwilan na takwilan, reject na ng reject. Dapat ang ginagawa kasi natin, imbis pilitin yung tao na mag-fit sa ating mold, islawakan natin ang utak para siya unawain at tanggapin. Lalong-lalo kung siya mismo hindi naman niya gusto yung ayaw niya halimbawa na ito ang talent niya kasi iba yung talent niya, talagang pinipilit niyang ibahin. Hindi naman niya maiba-iba. Ibig sabihin, yun ang talagang likas. Pinipilit ang ibahin, hindi pa maiba. Di yun ang totoo. Yun ang likas. Think of what God has done. It is God who created each one of us. Be freed. Live by the teachings of Jesus. Kaya Savior si Jesus. Hindi lang siya Savior from hell. Savior siya also from a hell-like life imposed by people. That's why He sets people free. Do not be enslaved by other people's teachings, by faulty and oppressive interpretation of Scripture that deprives you of life. Kung tama ang pagbabasa, pag-i-interpret at pag-a-apply ng mga Jews sa Scripture, hindi na dapat dumating si Jesus. Redundant na. Kaya siya dumating para ituwid ang mali. Ituwid ang liko, liwanagan ng madilim. Bigyan ng buhay yung nag-aagaw buhay. Bigyan ng full life yung kulang ng life. Kaya siya dumating. So dapat acceptin mo ang katotohanan na hindi sapat at hindi talaga tumpak ang interpretation nila noon. Kaya dumating si Jesus. Dahil yung tao, gapos na gapos, taling-tali, kawawa. The people are forced to go underground to hide their feelings, to hide themselves, because people will stone them to death. Unless against the spirit of Jesus' teachings, love your true love. Live your true dream. Enjoy your true fun. Because you will never pass this way again. Ecclesiastes 11:8-9. Even if you live to a ripe old age, you should try to enjoy each day, because darkness or death will come and will last a long time. Sabi, kahit pa nga matanda ka na, dapat ka mag-enjoy. Di lalo na kung bata ka. Sabi, sikapin mo mag-enjoy each day. How can you enjoy when you are not true to yourself, when you are pretending, when you are fake? Hindi pwede mangyari yon. Kaya it follows, itong katuroan na ito, may kakambal, be truthful to yourself.
and let people be truthful about themselves so that we will all enjoy this life. Sabi ganon, mamamatay ka. Matatapos ang buhay na ito, wala ka ng ibang chance. Take this only chance. Be cheerful and enjoy life while you are young. Do what you want and find pleasure in what you see. May kakambal yon. And remember that God will always test you and put you to judgment. Hindi lang ibig sabihin na bawal magsaya, kundi tatanungin din ng Diyos, nagsaya ka ba? Dapat nagsaya ka. Kasi hindi naman kita kinreate para torturein eh. Hindi lang kita i-account sa iyong mga masamang ginawa. Tatanungin din kita, may mga masasaya at masasarap na gawin na ginawa mo ba o hindi? Dapat gawin mo. Because life is a gift from God. It is not a problem to be solved. It is a gift to be enjoyed. Within Jesus' limits, of course. Meaning, what you do and what you enjoy should be loving to others also. Or at the very least, should not be hateful of others. Na hindi at their expense, kaya ka nagsasaya. Hindi mo ninanakaw sa kanila o inaagaw yung kasiyahan mo. You are free and it is all right. It is not bad to enjoy life. It is what God intends for us to do. Yung kasaysayan ng tinatawag na prodigal son, alam nating lahat yon. 99.99999% of the time, minamasama lagi ng mga tao yung tinatawag na prodigal son, yung younger son. Luke 15, 12 to 13. The younger son said to his father, "Give me my share of the property." So the father divided his property between his two sons. Not long after that, the younger son packed everything up and he owned and left for a foreign country where he wasted all his money in wild living. Alam natin yung kwento. Hiningi ng bunso ang lahat ng mana niya, tapos nilustay, itinapo, nagpakasarap sa buhay. Nung siya ay naghirap, bumalik siya sa kanyang ama. Ang kanyang balak, magpakatulong na lang sa ama niya kasi at least may pagkain siya makakain. Kesa katulong nga siya ng iba, ni wala nga siya makain, hindi sa tatay na niya. Sabi niya, sasabihin ko sa tatay ko, huwag na niya ako ituring na anak. Pakainin na lang niya ako, maglilingkod ako bilang alipin. Handang-handa na akong gawin yan. Pero nung dumating siya, malayo pa lang. Nakatanaw kasi yung tatay kung saan siya nawala, kaya iniisip doon din siya babalik. Kaya malayo pa lang siya, nakita na siya eh. Patakbong sinalubong siya ng kanyang ama, who represents God in the story. Niyakap siya, pinupog siya ng halik, at pinabihisan siya agad, pinasuotan ng singsing, ng sandalyas, at ng magandang balabal na para lang sa anak ng may-ari ng tahanan. At sabi niya, magpiesta tayo, magparty tayo, dumating ang anak ko. Hindi naman pinagalitan ng ama yung anak na yun eh. Mga preacher lang ang laging nagagalit doon sa anak na yon. Pero hindi ang Diyos. Walang-wala sa kwento na pinagalitan, ni putok, ni bulong. Walang sumbat, walang parusa, walang galit. Tinanggap ng buong buo. Yun ang tunay na kwento dito, hindi yung wag tularan ang bunsong ito. Kasi yung kuya niya na hindi umalis kahit kailan, laging nagtatrabaho araw-araw, proper na proper, correct na correct. Nung dumating sa bahay, nakita niyang merong kasiyahan, ayaw niyang pumasok. Nagalit siya dahil ba't ipinagpepiesta yung kapatid ko na yan? Nagastador, wild, makasalanan. Tapos yung tatay niya lumabas, pumasok ka na, nandyan na yung kapatid mo, halika magsaya tayo. Ako nandito araw-araw, sabi niyang gano'n. Nagtatrabaho araw-araw, correct araw-araw. Ang behavior ko, perfect. Ang sipag-sipag ko. Hindi niyo ako ipinagkatay kahit isang maliit na kambing para man lang napakain ko mga kaibigan ko. Tapos yung anak niyo na yun na makasalanan, naglustay ng naglustay, pagpipiyasan niyo pa. Nakita niyo yung anak na yon? Yun yung laging correct. Laging proper. Pero ang loob pala masama. Masama ang loob. Nagagalit doon sa kapatid. Siguro, inggit. Alam niyo yung mga sobrang ayaw mag-enjoy, yung mga sobrang laging correct. Actually, may inggit yun doon sa mga nag-enjoy eh. Kaya gusto nila tabaan sana ng kidlat, kainin siya ng lupa, mabundol siya ng pison,
madaganan siya ng puno, makuryente siya. Kasi hindi niya matanggap na nag-enjoy yung tao tapos hindi nagdurusa. Yan ang dalawang uri ng tao. Yung outwardly, very religious, very proper, very correct. Yung pala, sa loob niya, naiinis siya doon sa nag-enjoy. At kaya pala gusto niya lagi maparusahan yun kasi mainggit siya. You know, every form of criticism is tinged with envy and jealousy. Kasi kung talagang mabait siya, tulad ng ipinapalabas siya sa kanyang pagtatrabaho, hindi niya paglustay, hindi dapat mabait siya sa kapatid niya, yung pala hindi naman talaga siya mabait. Yung pala kumikim-kim siya ng sama ng loob. Kaya sabi tuloy ng tatay niya, siya pa nga napagalitan eh. Aba, hindi ka nag-party, hindi ka kumain ng kahit ano, problema mo yan. Andito ka lagi, everything I have is yours. Why did you not do it? Tapos ngayon, magpuputok ang butsi mo. Sabi ng tatay niya sa kanya, ang lesson doon, laging idinidiin ng mga tao, huwag tularan yung bunsong anak. Ang tunay na lesson na ito, kaya panganay ka kay bunso, kaya conservative ka o hindi, kaya matipid ka o gastador, mahal ka ng ama kahit ano ang mangyari. Yun ang importante doon. Hindi mo sasamantalahin na gagawa ka ng mali dahil mahal ka naman, pero di ba lahat naman tayo nagkakamali? Napakasarap isipin na meron kang ganong ama. Hindi katulad ng pag-iisip ng pangalawang anak na, ayokong humingi, baka ako mapagalitan. Ayoko mag-party, baka magalit ang ama ko. Hindi ganun ang Diyos. Ipinakikilala ni Jesus kung sino talaga ang ama. Sa kabila ng ano paman, pagkakamali mo, sinadya mo o hindi, bumalik ka lang sa ama and you are welcome. This is the love of God through Jesus. Dapat yun ang clear. Hindi dapat pagdudahan. Ito ngayon ang tanong, sino ang mas totoo sa sarili? Sino ang mas totoo? Yung bunso o yung kuya? Di ba, lahat naman talaga tayo gusto namang maglustay sa totoo lang. Lahat naman tayo, we want a good time. Gusto nating sumaya. Nagbabalat kayo lang tayo na hindi. At least kung may katangian yung bunso, totoo siya sa sarili. Yung isa, sa biglang tingin, parang kay ayos-ayos, hindi naman pala yun ang totoo. So, alin na lang ang mas mabubutihin mo? Siyempre, mabuti yung mukha ka ng mabuti, tapos sa loob mabuti ka pa. Pero, gano'ng karaming tao ang ganun? So, maging totoo na lang tayo. Let's relax. Because our God is a loving God. Let's continue to do our best. Let's continue to strive. But when you are not able to be perfect, when you fail, God still loves you. That is the message of the story. At wag nating tularan yung kapatid na kuya. Ang gusto agad, batuhin yung kapatid, parusahan, wag tanggapin. Wag tayong maging ganon. Itinuro na nga sa example ng ama kung papaano tayo dapat magtinginan sa isa't isa. Did the truthfulness of the younger son reveal and define the truth about the father? Ang tunay na lesson dito is not the truth about the younger son or the older son, but the truth about God. That God is so generous and so loving. Kaya tayo mapapahinga pag yun ang ating na-absorb. Did the truthfulness of the younger son reveal and define the hypocrisy of his brother? And the love of the father, his kindness and grace. Kapatid, live your life. Do not make others live in you. And do not make others live for you. Mga magulang, kung may mga nabigo kayong mga pangarap ng bata pa kayo, huwag niyong pilitin ang mga anak niyo ang tumupad ng pangarap na yon para sa inyo. Kasi paano yung pangarap niya? Di yung pangarap niya hindi matutupad dahil yung pangarap niya ang tinupad niya, siya ngayon babawi sa kanyang anak na apo niyo. Ipipilit naman niya ngayon sa magiging anak niya na yung hindi nangyari sa kanya, mangyari doon sa apo niyo. Di wala nang katapusan yan, generational. Kung talagang hindi kayo nakapag-doktor noon, di mag-doktor kayo ngayon kung kaya nyo pa. Pero huwag nyo pilitin yung anak nyo na ayaw. Kasi paano naman yung tunay na gusto niya? Ang magulang, we want our children to bloom and to blossom according to their true inborn God-given nature, not according to what we want for them. Kailangan na tayong magpalit ng paraan. Marami mga generation nun malalayo sa mga magulang nila kasi ganun may gap. Kasi nga, laging yes ka lang ng yes, opo ka lang ng opo.
It's all right not to always agree. Just be very, very respectful when you disagree. And explain why. And explain well. Pero hindi na tayo mga robot-robotan, mga tau-tauhan. Dapat pinapalaya natin ang ating kapwa. Kahit pa naipala mo natin. Kasi nga tayo, pakain ng Diyos. Bakit hindi niya tayo pinipilit? Pinapalaya pa rin tayo. So do not impose your thoughts on others. Yung taste nyo, yung gusto nyo, edi sa inyo, pero yung ipilit sa iba. Hayaan nyo sila na ma-develop din. 1 Peter 1:24, the scriptures say, humans wither like grass, and their glory fades like wild flowers. Grass dries up, and the flowers fall to the ground. Psalm 89:47, remember, life is short. So live your complete one life. Now na, at spiritual life. Greek philosophy ang naghiwalay niyan. But according to God, according to Jesus, magkasama talaga ang physical at spiritual life. Do not demonize the body and glorify only the spirit, because the spirit and the body both come from God. Iisa ang buhay. Mahalin nyo ang gusto nyong mahalin. Gawin nyo ang gusto nyong gawin na hindi masama. Mabuhay kayo ng buong buo. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Now na. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays sa mga Day by Day mini bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Oktubre, gaganipin ito sa October 6, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Mabuting balita, binabahagi sa mga dukha. Ngunit paano nilang masisilayan ang habag at pag-ibig mo kung hindi mapatutunayan sa aming patotoo? Ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan natin
pananampalataya, patuloy mong palaguin, at sa iyong dakilang biyaya, di ka namin bibiguin. Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Kung ang puso mo ay nasasaktan dahil buhay ko ay may kabiguan, suliranin may nagbunga ng kasawian. O Jesus, ikaw ay laging nandyan. Kung nagkamali't nagkasalaman, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasalaman, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Kung nagkamali't nagkasalaman, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasalaman, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!